Sa nakaraan nating video ay may nakalaban siyang gumagamit ng demonic energy. Tinanong niya ito kung saan ba nila nakuha ang demonic energy. Sinabi ng hangal na lalaki na hindi daw nila pwedeng sabihin. Sa natuklasan niya ay para siyang nakakita ng multo. Ginamit ni Oh Kang-woo ang power of dread na naging dahilan sa sobrang pagkatakot nito. Nanginginig sa takot habang patuloy na pinagmamasdan ang malaking halimaw. Sa ginawa ni Oh Kang-woo ay sumigaw siya ng malakas. At sa sobrang takot ay sinabi na ang demonic energy daw na kanyang ginamit ay galing daw sa guild. Bago pa man mabunyag ang lahat ay pinigilan siya ng kanyang kasamahan. Sumigaw ito at sinabi na kung nahihibang na ba siya. Nagalit si Oh Kang-woo at nagpalabas ng malakas na enerhiya, na sa sobrang lakas ay naging dahilan ng malakas na pagtilapon habang binibigkas na wag siyang makialam. Matapos niyang patumbahin ang madaldal na lalaki ay tinanong niya ito kung ano ang pangalan ng guild na kanyang binanggit. Hindi pa rin maalis sa mukha ang takot at sinabi na ang guild na kanyang tinutukoy ay ang Andres Guild. Ang kanilang guild master daw ay gumagawa ng ritual at binigyan siya ng demonic energy. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nilang ritual. Habang napapaluha ay nagdadalawang isip pa siya kung sasabihin niya ba. Kaya naman hinawakan niya ito sa mukha sabay sambit kung hindi pa ba daw siya nadala sa kanyang ginawa. Kaya naman ginamit niya ulit ang power of dread. Nanginginig ang lalaki habang pilit na nagsalita. Hindi pa man siya nakakabigkas ng salita ay nagpakita ng kakaibang galaw ang kanyang katawan. Na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang buhay. Sinabi sa sarili ni Oh Kang-woo na may inilagay daw sila sa katawan na kapag magsalita sila tungkol sa ritual ay bigla na lang sila mamamatay. Pagkatapos ng mga kaganapan ay sinigurado ni Kang Tae-soo kung siya ba si Oh Kang-woo. Sinabi naman niya na siya nga at habang sila ay nag-uusap ay nagising na ang kasamahan ni Kang Tae-soo. Pinaliwanag ni Kang Tae-soo ang mga nangyari at sinabi na si Oh Kang-woo daw ang taong nagligtas sa kanila. Nagtaka si Kang Tae-soo sapagkat ang pagkakaalam niya ay si Oh Kang-woo ay isang E-rank player dahil nasa loob daw siya ng E-rank gate. Ngumiti siya at sinabi na kaya daw siya nandoon ay pinag-utusan lang. Kaya naman pala ayaw mo sumama sa aming party, wika ni Kang Tae-soo. Dagdag pa niya ay labis ang kanyang pasasalamat sapagkat kung hindi daw dahil kay Oh Kang-woo ay baka patay na sila. Sinabi din ni Kang Tae-soo na ang dalawang lalaki ay ang kumakalat na balita na cow player. Ngunit hindi niya daw alam na ang Andres Guild ay mayroong cow player. Kaya naman kailangan niya daw i-report ang mga nangyari sa Hwarang Core. Tinanong niya si Kang Tae-soo kung ano ba ang Hwarang Core. Sinabi ni Kang Tae-soo na ang Hwarang Core ay ang mga player na napapaloob sa gobyerno kaya naman kapag gumawa daw sila ng report ay agad nagagawa ito ng aksyon. Ngunit sinabi ni Oh Kang-woo na wag daw i-report ang mga nangyari sa Hwarang Core sapagkat siya na daw ang bahala sa Andres Guild. Sa sinabi niya ay lumuhad bigla si Kang Tae-soo at sinabi na hindi niya daw ipagkakalat ang mga nangyari. At ang ginawa niya daw ay nakakamangha gaya ng mga nakikita niya sa mga pelikula. Kaya naman bilang pasasalamat ay sasamahan niya daw si Oh Kang-woo sa pag-imbestiga sa Andres Guild. Sa sinabi ni Kang Tae-soo ay bigla na lang niya naalala si Balek. Ang isa naman na kasamahan ni Kang Tae-soo ay si Do Dakbong. Sinabi niya na siya ay magpapalakas para sa hinaharap ay matulungan si Oh Kang-woo. Tinanong ni Oh Kang-woo si Kang Tae-soo kung ano ang kanyang level. Sinabi ni Kang Tae-soo na siya daw ay level 12, ang kanyang first awakening ay C-rank at matikas na sinabi na ang kanyang second awakening ay A-rank. Nagtaka siya kaya tinanong niya ito kung bakit hindi pa siya sumasali sa guild. Sumagot si Kang Tae-soo na sa ngayon daw ay wala siyang balak sumali sa guild. Sapagkat nakapagdesisyon na daw siya na sasamahan niya si Oh Kang-woo. Mula sa kanyang isipan ay sinabi ni Oh Kang-woo na si Kang Tae-soo ay malakas sapagkat ayon sa kanyang pagkakatanda ay kung ang isang player daw ay nakakuha ng mataas na rank sa kanyang second awakening ay mataas daw ang chance na makakuha ng mas mataas na rank sa mga susunod na awakening. Sa kanyang pag-iisip ay bigla niyang naalala si Han Solo na malapit na daw ang second awakening. Pumayag naman siya sa gustong gawin ni Kang Tae-soo na kinatuwa naman ni Kang Tae-soo. At agad na hiningi ang numero ni Oh Kang-woo para raw sa oras na kailangan niya si Kang Tae-soo ay darating siya agad.
Ibinigay naman niya ang kanyang numero at sinabi na mayroon daw siyang isang pabor kay Kang Taeso. Sabihin mo lang kung ano yun, wika ni Kang Taeso. Sinabi ni Oh Kang-woo na gusto niya daw na gumawa si Kang Taeso ng party kasama si Han Sola na isang healer class. Pumayag naman si Kang Taeso, sabay na tinanong kung pupunta ba siya agad sa Andres Guild. Napaisip si Oh Kang-woo at biglang ginising ang nawalan ng malay na lalaki. Swerte ba o malas ang lalaki sapagkat buhay pa ito? Sinabi ni Oh Kang-woo na may itatanong lang siya, kaya naman wag daw ipairal ang pagsisinungaling. Habang hawak sa leeg ay sinabi na dapat ay intindihin niya ang kanyang sinabi. Bago pa man mawala ng hininga ay binitawan na niya ito. Tinanong niya kung ano ang kanyang pangalan, siya si Kang Chol-ho. Dagdag pa ni Oh Kang-woo na bakit daw kailangan nila kunin si Kang Taeso ng buhay. Sumagot si Kang Chol-ho na wala daw siyang alam. Sa sinabi niya ay nakatanggap ng malakas na sipa na naging dahilan kaya siya ay natamba. Hinawakan niya ang buhok ni Kang Chol-ho sabay tinanong kung may natatandaan na ba daw siya. Sa sobrang takot ay sinabi ni Kang Chol-ho na kaya kinukuha nila ang kanilang biktima ng buhay ay para daw gawing alay. Sa kanyang natuklasan ay sinabi sa sarili na si Han Tae-hyun ay ganun din daw ang sinabi ng balak niyang kunin si Han Sola para gawing alay. Ngumiti siya na may naisip na gagawin. Nilapitan niya si Kang Chol-ho at sinabi na mayroon siyang balak gawin. Pagkatapos ay lumabas na sila sa D-rank dungeon. Sa isang sulok ay si Kang Chol-ho ay may daladalang malaking malita. Pumunta siya sa madilim na sulok kung saan nakaabang ang kanyang kasamahan. Nabigla ang lalaki nang makita niya ang mukha ni Kang Chol-ho na duguan. Sabay na tinanong kung nasaan si Tae-ho na kasama ni Kang Chol-ho para kumuha ng magiging alay. Sinabi niya na si Tae-ho ay patay na. Nagtaka naman ang lalaki sapagkat ang kanilang pinasukan na gate ay D-rank lang. Sinabi naman ni Kang Chol-ho na kaya namatay si Tae-ho dahil sa high-rank player na nakalaban nila sa loob ng dungeon. Kaya malaki daw ang kanyang utang na loob kay Tae-ho dahil daw sa kanya ay nakuha niya ang high-rank player para maging alay. Tiningnan ng lalaki ang magiging alay at sinabi na ang alay ay humihinga pa, kaya naman maganda daw ito para sa gagawin na seremonya. Dagdag pa ng lalaki na ang pagkamatay daw ni Tae-ho ay ibig sabihin lang ay makakatanggap si Kang Chol-ho ng dobling demonic energy sapagkat wala na siyang kaati sa kanyang matatanggap. Kaya naman sinabi ng lalaki na baka raw pinatay ni Kang Chol-ho si Tae-ho para makakuha ng maraming demonic energy na kinagalit naman niya, sabay na sinabi na siya ay aalis na. Matapos niyang ibigay si Oh Kang-woo ay mabilis na tumakbo si Kang Chol-ho. Matapos kunin ng lalaki ang alay ay pumunta siya sa isang silid. Hiningi agad ng guildmaster ang alay sapagkat wala na daw silang oras. Inilagay siya at sinabi na ihanda ang magic stones para masimulan na daw ang seremonya. Labis ang tuwa ng guildmaster sapagkat kapag magpatuloy daw ang kanyang ginagawa ay matutupad na ang kanyang nais na maging ganap na demonyo. At gamit ang magic stone ay sinimulan na ang seremonya. Isang malaking butas ang lumitaw mula sa itaas. Sinabi sa sarili ng guildmaster na ang demonic energy daw ay masyadong delikado. Mamamatay daw siya kapag maabsorb niya ang demonic energy ng direkta. Kaya naman sa pamamagitan daw ng alay ay nilalagay niya ang demonic energy hanggang ang alay ay mamatay, ay doon niya daw iinumin ang dugo ng alay. Tuwang-tuwa ang guildmaster sapagkat ang alay daw ay may kakayahang mag-absorb ng napakaraming demonic energy. Dagdag pa niya na kapag ang alay ay may maraming maabsorb na demonic energy ay mas lalakas pa siya kapag ito ay maabsorb niya. Ngunit ang saya ay napalitan ng kaba sapagkat ang alay ay hindi tumitigil sa pag-absorb ng demonic energy na 50 beses mas mabilis sa pag-absorb ng demonic energy. Sumigaw ang guildmaster at sinabi na tumigil na siya. Nasaksihan ng lahat ang malakas na demonic energy habang ang guildmaster ay napaluhod na lang. Pagkatapos ng seremonya ay si Oh Kang-woo ay bumangon na. Sabay sambit na dahil daw sa kanilang ginawa ay nakapagpataas siya ng 20 stats. Ngumiti si Oh Kang-woo at sinabi sa guildmaster na kung maaari daw ay ulitin nila ang seremonya. Galit na galit ang guildmaster at sinugod si Oh Kang-woo na agad naman niya na ilagan. Ang sumunod na tira ng guildmaster ay napakalakas na naging sanhi ng malakas na pagsabog.
Sa kanyang ginawa ay labis ang kanyang pagtataka sapagkat si Oh Kang-woo ay gumamit ng demonic energy. Gamit ang skill na Power of the Iron Wall ay hindi man lang siya nasaktan sa malakas na pagsabog. Sa nasaksihan ng Guildmaster ay humingi na siya ng tulong at sinabi na patayin si Oh Kang-woo. Sa dami ng naabsorb niyang demonic energy ay napakalaki ng pagbabago ng kanyang mga skill. Tumawa ang Guildmaster at matapang na sinabi na ang kanyang skill na nasa kanyang kamay ay may kakayahang sunugin ang life force ng kanyang kalaban. Ang skill daw na kanyang ginamit ay tinatawag na Hellfire. Sa nasaksihan ni Oh Kang-woo ay pilit na pinipigilan ang sarili na hindi matawa. Sa naabsorb niyang demonic energy mula sa seremonya ay makikita ang malaking pagbabago. Ginamit niya ang kanyang Power of Hellfire na sa sobrang laki ay kayang sunugin ang buong silid. Sa nasaksihan ng Guildmaster ay hindi siya makapaniwala. Sinabi sa sarili ng Guildmaster na hindi niya daw kayang talunin si Oh Kang-woo. Kaya naman bigla na lang ito lumuhad sa harap ni Oh Kang-woo. Tinanong ni Oh Kang-woo kung ano ang balak nitong gawin. At biglang sumigaw ang Guildmaster na ang kanilang hari, ang kanilang Diyos ay si Oh Kang-woo. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na lumuhod sapagkat si Oh Kang-woo daw ay ang magiting na si Andres. Sa nasaksihan ni Oh Kang-woo ay ngumiti lang siya. Habang nanginginig sa takot ang Guildmaster ay sinabi nito na sa una pa lang daw ay alam na niya na ang nasa harap niya ay ang hari ng mga demonyo. Mula naman sa isip ni Oh Kang-woo ay paglalaroan niya daw ang mga ito. Sabay na ginamit ang Power of the Sky. Sabay sambit na siya daw ang magiting na si Andres, ang hari ng Hellfire at ang hari ng lahat ng demonyo. Habang sinasabi niya ito ay ang Guildmaster naman ay sinasamba siya habang binibigkas na siya daw ang hari ng lahat. Ngumiti si Oh Kang-woo at sinabi na paalisin ang lahat ng mga kasamahan ng Guildmaster. Sumunod naman ang Guildmaster at pinaalis ang lahat ng guild member. Tinanong niya ito kung ano ang kanyang pangalan. Nagpakilala ang Guildmaster na siya daw si Cho Diekyun. Sinabi ni Oh Kang-woo na alam ni Cho Diekyun na hindi siya si Andres. Tinanong ni Cho Diekyun kung sino ba talaga ang ating bida. Hinawakan ng damit at sinabi ni Oh Kang-woo na siya lang ang may karapatan na magtanong at si Cho Diekyun ay sisigat lang. Tinanong ni Oh Kang-woo kung paano niya nagagawa ang seremonya at kung paano niya nalaman na gumawa ng butas gamit ang magic stone. Sinabi ni Cho Diekyun na nalaman niya daw ang lahat ng yun nang mayroong lalaking may suot na demonyong maskara na sinabi na magkakaroon daw siya ng eternal life kapag sinunod niya ang demonic religion. Sinabi ni Oh Kang-woo na tanga ba siya sapagkat tinanggap niya ito kahit na alam niyang mali. Sinabi naman ni Cho Diekyun na kaya nila ginawa anumang sabihin ng lalaking naka-maskara ay dahil sa sobrang lakas nito. Sinabihan daw sila nito na pumili ng gusto. Kung susunod sa utos o mamatay. Kaya naman wala daw silang magawa kundi sundin ang lahat ng utos. Tinanong niya kung nasaan na ba ang lalaking nakamaskara. Habang takot ay sinabi ni Cho Diekyun na wala talaga siyang alam. Sapagkat simula daw noong araw na yun ay hindi niya daw ito nakita pa dahil kapag may iuutos daw ito ay pinapadala sa pamamagitan ng sulat. Sinabi ni Oh Kang-woo na ibigay sa kanya ang mga sulat. Nagtaka siya at nagtanong kung isa lang ba ang kanilang natanggap na sulat. Nang tinignan niya ang sulat ay nasa saad na tanggapin daw nila ang demonic energy at kumuha ng maraming player para maging kakampi dahil ang lahat daw ng kanilang ginagawa ay para daw gawing impyerno ang mundo. Pagkatapos niyang basahin ang sulat ay tinanong niya si Cho Diekyun kung may iba pa bang katulad niya. Sumagot si Cho Diekyun na hindi niya alam sapagkat wala pa daw siyang ibang nakitang katulad niya. Sinabi sa sarili ni Oh Kang-woo na marami pa ang katulad ni Cho Diekyun sapagkat ang nais nila ay palakasin ang kanilang puwersa. Kaya ganun na lang ang galit ni Oh Kang-woo habang pinapalabas ang mga naglilisik niyang mata. Habang ginagamit ang Power of Dread ay sinabi niya na may sasabihin siyang 3 bagay. Ang una ay kailangan daw imbestigahan ni Cho Diekyun ang demonic religion at ang pangalawa ay huwag na gumawa ng seremonya kahit kailan at ang panghuli ay ang lahat ng naganap ay kailangan daw isikreto niya lang. Sumagot naman si Cho Diekyun habang napapaluha sa sobrang takot. Pagkatapos ay pinakawalan na niya si Cho Diekyun. Sinabi sa sarili ni Oh Kang-woo na hindi daw ito ang kauna-unahang paggawa nila ng seremonya.
Sapagkat ang gobyerno daw ay nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa demonic religion kaya naman kapag magsagawa daw siya ng aksyon tungkol sa demonic religion ay mahuhuli agad siya ng puwersa ng gobyerno. Sinabi din ni Oh Kang-woo na siya ay pagod na kaya naman napagdesisyonan niya na uuwi na. Masayang binuksan ni Oh Kang-woo ang pinto at ibinigkas na siya ay bumalik na. Labis naman ang pag-aalala ni Han Sola sapagkat hindi daw sumasagot si Oh Kang-woo sa kanyang mga tawag. Humingi naman siya ng tawad sapagkat siya daw ay busy lang. Ngayon ay nakauwi ka na kaya naman ipagluluto kita ng iyong gusto wika ni Han Sola. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na gusto niya ng kimchi jjigae. Tumawa si Han Sola at sinabi na matatapos na siya sa pagluluto ng kimchi jjigae. Dagdag pa ni Han Sola na matutulungan na niya daw si Oh Kang-woo sapagkat nakuha na niya ang kanyang second awakening. At matikas na sinabi na ang kanyang second awakening daw ay ang Blessing of Light na B-rank. Napaisip si Oh Kang-woo na kapag pinagsama niya daw si Han Sola at Kang Tae-so ay makakabuo sila ng malakas na party. Sinabi ni Han Sola na marami na daw nag-offer sa kanya na guild at tinanong naman ni Oh Kang-woo kung saan guild siya sasali. Sinabi ni Han Sola na wala siyang balak sumali sa guild sapagkat gusto niya daw na tulungan si Oh Kang-woo. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na nakakuha man daw ng mataas na awakening si Han Sola ay hindi pero nito sapat para samahan siya. Sa sinabi niya ay nalungkot si Han Sola. Napaisip si Oh Kang-woo na sa ngayon daw ay hindi pa ganun kalakas si Han Sola. Sapagkat kung ikukumpara si Oh Kang-woo sa mga player na katulad sa kanyang level ay hindi hamak na mas malakas siya. Kaya naman kapag bumuo siya ng party kasama si Han Sola ay hindi daw siya mapapasabak sa mga seryosong laban. Napaisip din siya na kailangan niya pa din na maging bihasa sa pagbuo ng party. Sinabi ni Oh Kang-woo kay Han Sola na mayroon siyang kilala na tank player na kapag bumuo daw sila ng party ay makakatulong para makapag-level up at kapag sapat na daw ang level ni Han Sola ay maaari na silang bumuo ng party at pumasok sa mas mataas na gate. Habang nag-iisip si Oh Kang-woo ay inilagay na ni Han Sola ang paborito niyang kimchi jjigae. Sinabi ni Han Sola na mayroon pa siyang ibang niluto. Makikita sa mga mata ni Oh Kang-woo ang saya nang makita niya ang ramen toppings. Kaya naman sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang sarili na poprotektahan niya ang Earth kasama ang ramen toppings at ililigtas ang mundo kasama ang kimchi jjigae.